Dito dapat litisin sa ating bansa. Hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Heto na mga kababayan, nagpahayag na ng saloobin ang Iglesia ni Cristo dahil nga sa pagbaliwala sa kanilang panawagan noong nakaraang January 13 na kung saan ay dinaluhan ito ng milyon-milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ngayon naman ay nagpahayag sila ng kanilang saloobin sa mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na sa nangyari sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, pakinggan natin si Brother Edwin Zabala, ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo. Nang mag-rally po ang Iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa, at malamang ay naaalala niyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinauukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, nangyari yung mga nangyayari ngayon. Hindi naman po natin maitatatawa ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Magulo. Sila po na nakakakita sa atin. May kanya-kanya silang opinion po. Ngayon po, ano po ba ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan po. We come to the crux of the matter. Yes po. Opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ng Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saganang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan po ang posisyon natin. Ayun na nga po no, mga kababayan, siguro naintindihan naman po natin yung sinabi ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na hindi rin sila pabor sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, lalong-lalo na nga sa pagkakaaresto ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Talaga namang maling-mali ito na basta-basta na lang isinuko ng gobyernong ito ang isa nating kapwa Pilipino. Hindi lang ito basta Pilipino, naging dating Pangulo pa ito ng ating bansang Pilipinas na siya namang nagtaguyod at minahal talaga ang ating bansa at minahal ito ng mga Pilipino. Ganun-ganun na lang ba isinusuko ng ating gobyerno ngayon ang ating soberanya? Hindi na rin po ito usapin ng politika. Ito ay usapin ng kalayaan ng ating bansa. Ito ay usapin ng soberanya ng ating bansa, ng ating mga Pilipino, na basta-basta na lang isinusuko tayo sa mga dayuhan. Maging ang ibang mga bansa ay nagpahayag ng kanilang sentimiento sa nangyari at pinagtatawanan na nga tayo dahil ganito na lang ba ang gobyerno natin.
na basta-basta na lamang nagsusuko ng kapwa Pilipino sa mga dayuhan na tila ba ay nabaliwala na ang mga sakripisyong ginawa ng ating mga bayani noon na ipinaglaban ng ating bansa sa mga dayuhan. Kayo mga kababayan, ano ang inyong saloobin sa mga nangyayari ngayon dito sa ating bansa? Lalong-lalo na sa nangyari sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At higit po sa lahat ay ipanalangin natin ang kanyang maayos na kalusugan. Yun ang pinaka-importante. Yun ang pinaka-kalaban ngayon ni FPRRD sa Netherlands ngayon. So yun lang po mga kababayan, at maraming salamat po. Kung kayo po ay mayroong mga opinion at saloobin, comment down below po kayo dito sa ating comment section, at huwag po natin kalimutan mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po. Po sa ating lahat. Ako po si Attorney Israelito Torion. Ako po ang kinatawan ni Pastor Apollo Sikibuloy, and for this evening also for the former President Rodrigo Roa Duterte and for Senator Bato de la Rosa. Meron pong mensahe si Pastor Apollo Sikibuloy. Si Pastor Apollo Sikibuloy at si Presidente Rodrigo Duterte, matagal na po silang kaibigan. Since 1980s po, hindi pa po kilala si Presidente Rodrigo Duterte sa buong bansa. Sila po ay kaibigan na, kaya nga gusto niyang ipaabot sa inyo na walang kriminal na Duterte. Walang kriminal na Duterte, gaya ng sabi ni Kaipe, wala ring magnanakaw na Duterte. Kaya nga gusto niyang ipaabot ito para ipaalam sa inyo na itong kaso na ito na nasa ICC na ay may pag-asa tayo. Bakit? Bakit may pag-asa tayo? Ikwento ko sa inyo, noong March 8 po, ako po at ang aking magandang misis pumunta po sa Hong Kong. Kasi po, pasasalamat po kay Presidente Rodrigo Duterte na mga OFW sa kanya. And then, pagkagabi, tinawagan ako ni Senator Bato. Sabi ni Senator Bato, Bobet, kami kasi ni Senator Bato, magka-probinsya kami, pareho kaming Davao del Sur. Bata pa lamang ako, kilala na niya ako hanggang naging abogado. Sabi niya, Bobet, please prepare a petition for certiorari for me. And then tinawagan ko si Attorney Martin Delgra. Sabi niya, Bet, pwedeng i-draft na lang. So, nag-draft ako. Tulong din ng aking mga kaibigan, mga kasamang abogado po sa opisina ko. Kasi po, din ako ng law school. Yung mga kasama ko po, mga professor po ng eskwelahan. So, ang ginawa po namin, habang nandun kami sa Hong Kong, nagprepara na kami ng petition for certiorari po para kay Senator Bato. Bumalik kami noong March 10, kasama kami ni Kuya Ipe. Habang nasa airport kami ni Kuya Ipe, ay tumawag po sa akin. Ang request po ay baka pwede isama na si Presidente Rodrigo Duterte. Gabi na yun, towards 10 o'clock to 11 o'clock. So we had to revise our petition para noong 11 kasama na po si Presidente Rodrigo Duterte. Ang nangyari po, kasama ko ni Attorney Martin Delgra, pagpasok po sa airport, ang problema, hindi kami pinapapasok. Nagkagulo, nagkahiwalay kami ni Attorney Martin Delgra, nakapasok siya doon sa Villamor Air Base, ako, si Attorney Vic Rodriguez at si Kuya Ipe, hindi nakapasok. So ang aming ginawa, nag-finalize kami ng petition, nakaabot po, maski hindi pinapapasok yung notaryo publiko, nakita po ninyo yun. Nakipag-away pa si Ma'am Hanilet, nakipagrason pa at si Kuya Ipe para lang makapasok yung notaryo publiko, because in law, the notary public has to ascertain whether or not the document that is to be signed is really signed by the affiant. So kailangan namin pumasok, hindi kami pinapasok. Kaya po medyo na late po tayo, pero naka-file tayo by 4 o'clock in the afternoon. Ano pong ibig sabihin nito? So by 4 o'clock in the afternoon, ang Supreme Court po nagkaroon na ng jurisdiction ng kaso. So therefore, dapat sana yung ating kaibigan, ating siguro ayaw ninyo sa kanya, si General Torre, dapat sa
under notice na siya na ang Korte Suprema ay hawak na po ang kaso. So, ang nangyari, minadali, even if na-explain natin doon that under Article 127, Paragraph 2 of the Rome Statute, no, wala na pong jurisdiction ang ICC po dito. You know why? Because as early as March 17 of 2019, effective na po ang paghiwalay natin sa ICC. So, ibig sabihin nito, dapat under Article 127, Paragraph 2 of the Rome Statute, the only exception is when the matter is under consideration by the ICC. And then, ang kanilang argumento is, meron ng preliminary examination yung Office of the Prosecutor in 2018. So therefore, according to them, this is already under consideration by the ICC. I say that that is legally wrong. Why? Because if you read Article 15 of the Rome Statute, there are ways by which information can be given to the Office of the Prosecutor. Maski si Tom, Dick, or Harry, pwede magpadala ng sulat doon sa Office of the Prosecutor, and he will execute, he will initiate a preliminary examination. This does not bind the ICC.